biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat po ng inaabot ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng buong mundo. Uli po, salamat kay Abay Yawa sa biyaya, pagpapala na ating pong naranasan sa sandali pong ito. Sa pagbibigay niya ng panibagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. Ngayon po ay February 26, 2021 at ganap ng alas 5:29 ng hapon dito po sa Pilipinas. Yan. At kasama rin po natin sa ating pong monitor bago po yun, yung nga po palang ating paksa na ating pong pag-uusapan o pag-aaralan sa hapong ito ay hinggil po doon sa sulat ni Pablo doon sa mga kapatid sa pangalawang Korinto 3:6. Kaunting kaalaman sa kasulatan na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ayan po. Ayan, yan po yung ating pag-aaralan sa hapong ito. Kasama rin po natin sa ating pong YouTube live monitor si Brad Wilfred Bedes. Magandang hapon po, bro. At sa lahat ng mga kapatid kay Abay Yawa, purihin at pasalamatan ang katastasan at nag-iisang makapangyarihang banal, tunay at buhay na Elohim ang ating Abay Yawa. And then si Brad Melchor Pasis, magandang hapon po Brad, Eman, at sa lahat ng mga kapatid sa Assembly of Yawa, purihin at pasalamatan ang makapangyarihang Elohim, Abay Yawa. Sister Lolita Corsiga, magandang hapon po, Bro Emmanuel, at sa lahat po ng aking mga mahal na kapatid sa kapulungan, maging sa mga viewers, purihin at pasalamatan ang ating pinakamamahal na si Abay Yawa, ang nag-iisang banal, buhay at makapangyarihan sa lahat. Brad Samuel Otoni, mapagpalang hapon, mga minamahal kong kapatid sa kapulungan, papuri, pasasalamat sa buhay, banal, at nag-iisang makapangyarihan sa lahat na si Abay Yawa. Brad Radel Naba, magandang hapon po Brad Eman. At sa mga kapatid sa kapulungan, isang pagdakila, pagluwalhati, pasasalamat sa kataas-taasang banal at buhay na walang katulad na Elohim na si Abay Yawa. Carlo Catanrol, magandang hapon Brad Eman, at sa mga kapatid, kapayapaan ng sumaatin mula sa ating pinasasalamatan na pinupuri walang hanggan na si mahal na Abay Yawa, sumakanya ang pag-ibig natin siya nawa. Sister Cecilia Roque, magandang hapon sa inyo, brother, at sa buong kapatiran, salamat po kay Abay Yawa. Sister Maria Victoria, hello po sa lahat, muling salamat, Abay Yawa. Shirley Abrera, magandang gabi sa buong kapulungan, kay Abay Yawa, at ganun po sa iyo, brother Eman. Shirley Abrera. Sister Maria Victoria, muling salamat po sa iyo, Brother Emmanuel. Ricardo Quaresma, magandang hapon po, Brother Eman, at sa mga kapatid sa kapulungan, purihin. At pasalamatan natin ang kataas-taasang Elohim. Teka. Na naging isang banal at makapangyarihan sa lahat ni si Abay Yawa. Reverisa Shirley, magandang hapon po, Brother Eman. At sa lahat ng mga kapatid sa kapulungan, ni Abay Yawa, walang hanggang pagpupuri at pasalamat kay Abay Yawa, ang nag-iisang Elohim na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ilan ang Malin Jr., pangluwalhati, pagdakila, pagpupuri, pagpapasalamat at pagpaparangal, laan lamang dapat magpakailanman sa nag-iisang kataas-tasan at pinakamakapangyarihang Elohim ang ating mahal na si Abay Yawa. Shalom sa kapulungan. At doon po sa ating GC, naroon na rin po si Sister Lolita Corsiga.
Si Brad Carlos Gasbar, mapagpalang hapon po, Oro Eman at sa lahat ng kapatid. Sa kapulungan ni Abay Hawa, purihin ang banal at dakilang ilihim na si Abay Hawa. Si Brad Sam, Sister Lolita Corsiga, Brad Baste, Brad Rodelio, Naba, Brad Melchor Pasis. Ayan. Sister Licia Corpayas, magandang hapon po sa kapatiran at kay Brad Eman at lalo na kay Abay Hawa. Brad Melchor. Ayan. Si Brad Sandotoni. Sister Lolita Corsiga. Brad Carlo Catan. Brad Wilfredo Perez. Sister Jen. Okay. So yun po yung mga kapatid natin doon sa GC. Siyam na po yung ating o 10 na ang ating anon viewers. Anim yung ating thumbs up. So, kahapon po ay merong kapatid tayo na nagtanong, si Brad Fernando Abellera, regarding po dyan sa 2 Corinthians 3:6. Ano? So, ngayon ho natin, bibigyan ng pansin yung pong kanyang katanungan. Hindi masyado nating although meron na ho tayong panguna, kaya lang hindi natin na sabi ko baka humamaya hindi nakuha ng ating kapatid o nung nasa kapulungan. So ano ba ibig sabihin dyan na yung titik ay pumapatay? Siya nakalagay ho dyan na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. So may hinuha natin na meron sinasabi dyan si Pablo, baka ho hindi nakikita kasi sa reliyon marami ho ang nagpaliwanag niyan at hindi nila nakita yung diwa o yung espiritu noong sinasabi sa sulat ni Pablo. Kaya ho, loobin po ni Abay Hawa na maunawaan natin itong ating pag-aaralan ngayon. At siyempre, uumpisa natin yan doon sa uno. Ngayon, habang tayo po ay iniintay natin yung ating mga ibang kapatiran. Ayun. Kasama na rin po natin si Sister Chris Janker, purihin na nag-iisang makapangyarihan sa lahat, si Abay Hawa. Malugod kong binabati ng napakaganda at mapagpalang araw ang lahat ng aking mga kapatid dito sa assembly at gayon din sa iyo, Brad Eman, at sa lahat po ng manonood. Sister Lolita Corsiga, 3 thumbs up. Melchor Pasis, 3 thumbs up. 3 hearts. So, doon sa ating mga kapatid na nasa GC, Sister Reverisa Shirley,
So ano mo ibig sabihin ni Pablo diyan sa sulat niya na yan? Ano? Marami ho kasi ang hindi nakakauna diyan sa talatang yan. At yan ho ay paulit-ulit na binabasa rin ng mga Sabadista. Kasi sila ho hanggang ngayon yung salitang lumang tipan na nanatili. So, para sa kanila, yan, hindi nila makita ho yung diwa niya. At ganoon din ho yung mga Hudyo dyan sa Israel na inaangkin nila na sila yung mga Israelita. Ganyan din ho, hindi rin nakikita kung ano ibig sabihin yan. 2 Corinthians 3:6. At kasama na rin po natin, Sister Rosely Bandojo. Shalom mga kapatid dito sa Kapulungan. Purihin at sambahin si Abay Yahweh sa espiritu at katotohanan at ganun sa Brother Eman at sa mga anon viewers. Love you all. Sister Lori Calderon, mapagpalang hapon mga kapatid sa Kapulungan. Pasasalamat ang dakilang Elohim, banal at buhay ng nag-iisang makapangyarihan sa lahat. Si Abay Yahweh, magandang gabi po. Brother Eman. Sister Lorraine, magandang hapon po, Brother Eman, at sa lahat ng mga kapatiran sa assembly, purihin at pasalamatan ng nag-iisang banal o nag-iisang Elohim na makapangyarihan sa lahat na si Abay Yahweh. So, 11 na po yung ating anon viewers at 8 yung ating thumbs up. Sister Rabi Bianmana, good morning po, Brother Eman. Purihin ka Elohim sa oras na ito at shalom din sa mga, din po, especially sa ating mga anon viewers. Ang papuri kay Abay Yahweh, mainit sa amin today sa Askelon, Israel. Ayan. So, yun ang paliwanag ng kasulatan ang ating pong bibigyan, siyempre, ng paniniwala, hindi ho yung opinion ng napakaraming tao. Maliwanag naman yung nakasulat, kaya lamang ho pagdating doon sa pag-aanalisa, doon nagkakaroon ng problema eh. Lalo na pagka napunta na nga doon sa relihiyon. Gano'n naman ho eh, ang kasulatan kasi malinaw, maliwanag. Kaya lang nagiging masalimuot pagka ito ay napunta na doon sa kamay ng mga mangaral na walang mitiin, kundi siyempre mga sarili doon kasi ho yung kanilang paniniwala na parang sila yung magbibigay ng katuwiran o nung tinatawag na paliwanag, samantalang yung nakasulat maliwanag naman. Mas binibigyan kasi ng marami yung opinion ng nangangaral na hindi naman dapat. Kaya nga dito, titingnan natin ano ba yung pagkakaiba. Ano ba yung contradistinction noong Old Testament and then the New Testament. Kasi ang dami yung hindi pa rin alam kung ano ba ibig sabihin niyang bagong tipan, lumang tipan. Basta nasasabi nila, ano ba yung lumang tipan? Ano ba yung bagong tipan? O, ito yung bagong tipan, ito yung paniniwala namin. Brother Monrecto, magandang hapon po, Brad Eman. Pagpalain po ni Abay Yahweh, Elohim, at pati na rin po sa mga kapatid sa Kapulungan. Salamat po. 5:43 na po ang ating oras. At 18 na. Emiliano
Umali, ang titik po ay ang kautusan na habang ikaw ay nasa ilalim niyan, nananatili kang nasa ilalim ng kasalanan at kamatayan. Purihin po si Abayawa sapagkat pinalaya niya sa titik ang kapulungan. Tama po, Brad. Yan po yung ating paksa. Kasi marami pa rin ho ang, sabi nga, hindi nga alam. Doon sa mga nakakaalam, okay na. Kaya lang, hindi ibig sabihin na kung alam mo na, kinakailangan din yung salitang ipamumuhay. Kasi yung kautusan na naandun sa lumang tipan, yan ho yun na siyempre pagka ikaw ay hindi mo alam yung bagay na yun. At ano ba ang idinudulot nung kautusan na yun doon sa lumang tipan? Para mas maintindihan natin at mas malalim pa yung ating pangunawa dito. Patuloy na loobin ni Abayawa na ipaunawa, ipaalam, ipakilala yung kanyang kalooban sa bawat isa. Kasi hanggat tayo po ay hindi natin alam kung ano yung katuwiran, mananatili tayo doon sa balag ng alanganin. Ayan. Brad Alberto Calado, purihin, pasalamatan at mahalin po natin na nag-iisang tunay, buhay at makapangyarihan na Elohim na walang iba kundi si Abayawa. Magandang araw po sa mga kapatid sa kapulungan ni Abayawa. Kasi ang nakita ko kasi dyan ng maraming tao yung literal sense. Kaya dito, isa-isahin natin yan. Sabi ko nga, loobin ni Abayawa. Kasi ang hirap po mamuhay kung alanganin ka doon sa iyong nasa sa isipan. Yung bang wala kang kasiguruhan. Ganyan ho eh. Sa reliyon ganyan, walang kasiguruhan yung kanilang ginagawa. Although walang kasiguruhan, pero may ginagawa sila. Kaya nga lang talagang hindi sila sigurado. Tama ba yung ginagawa nila o mali? Ang alam nila, sumasampalataya sila, sumasamba sila, pero nasa balag sila ng alanganin na, ba, tama ba itong aking ginagawa o mali? Di ba? Yan. Sister Gina Makoko, magandang hapon bro Eman at sa mga kapatiran sa kapulungan. Purihin at pasalamatan na nag-iisang banal na si Abayawa. Lolita Corsiga, 3 thumbs up. Fortunato Juarez, magandang baka hapon to, Brad. Brad Toto Juarez. Naputol. Brad Randiliano, magandang hapon po, Brad Eman, at ganoon din po sa Assembly of Yahweh, papuri at karangalan, tanging kay Abayawa. So, para makuha natin, kunin natin yung konteksto. Kasi, ayan, katulad halimbawa, yung sinabi ni Bro Emiliano Umali, ang titik po ay ang utusan na habang ikaw ay nasa ilalim yan, nananatili kang nasa ilalim ng kasalanan at kamatayan. Purihin po si Abayawa sapagkat pinalaya na niya sa titik ng kapulungan. Pagka yan lamang ang babasahin ninyo, siyempre, hindi natin makikita. Tataas tayo. Tama ho yung sinasabi niya. Kaya lang, sa paanong paraan? Kasi hanggat ikaw ay nasa utusan, siyempre, or kasalanan, andun ho yun eh. So, 5:48 po ang ating oras. 22 na ang ating viewers. Siyam yung ating thumbs up. Edmundo Umali, magandang hapon po sa lahat. Purihin si Abayawa. Sabi ni Brad Caros,
Nagluloko na naman ang net, sayang. Ayan. Minsan talagang ganyan. Kung kailan ba naman nasa, ay ba, katulad nito, magla-live. Kanina nga ako, nag-brown out dito eh. Mabuti bumalik din kaagad. Sandali lang. Anyway, lagi ho tayong nakiabayawa lagi yung ating sa kanya lahat. So wala tayong atin, kung ano yung kalooban niya, di mangyari. Hindi ba? So, sige ho, pasimulan natin para ho doon sa kasi simulan ko muna ho doon sa uno, kasi 3:6 ho yung ating nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. May dino ko doon hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. So, doon sa uno, pinasisimulan baga namin muli sa ipagkakapuri ang aming sarili o kami baga ay nangangailangan gaya ng iba, sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo. Sulat ni Pablo ito doon sa mga kapatid sa Korinto noong unang siglo. Sabi niya, do we begin again to commend ourselves, or do we need, as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you? You are our epistle, written in our hearts, known and read by all men. So sabi niya doon sa Tagalog, kayo, sabi niya doon sa mga kapatid sa Korinto, ay ang aming sulat na nasusulat sa aming puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Sabi niya, you are our epistle. Paul has a letter of recommendation, but it is not written on paper. Paul says that letter is written in our hearts, and it is known and read by all men. Wala naman nung mali doon sa letter of commendation na isinulat doon sa papel. Pero mas maganda, na yung mga kapatid doon sa Korinto, na mga banal, sila ho yung mga buhay. Ayan sabi niya, kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Meron po tayong dito mga kapatid. Fortunato Juarez, purihin si Abayawa at sa mga kapatid sa kapulungan at sa iyo din, Brad Eman, magandang gabi. Sabi niya doon sa mga kapatid, kayo ang aming sulat. Hindi yung papel, kayo ang wika, sabi niya. Na nababasa ng lahat ng tao. Gayon din kaya tayo. Miyo ba? Ang liwanag ko doon napakalaking aral nito. 3. Yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong
laman. So, kasi yung para makita natin yung analogy, di ba? Meron ang tinatawag na Certificate of Ordination. Ano ba yung mga Certificate of Ordination? Hindi ba ito yung mga papel? Ordain. Ayan. Na you have the credential of ministry. So, may pakikita ka. Yun yung ordinasyon mo. Ikaw si reverend, si gano'n. Kasi yung maliit na papel na yun, in itself, never is a proper credential. Wala yan eh. Di ba? Tingnan niyo yung mga pastor, ministro, pare. Meron silang ordination na inordinahan sila. Na sila si Reverend Pastor John Doe is being, kailan siya inordinahan as a full-fledged pastor. So, ordination letter. Para lang nakita lang natin, so yung baho may kabuluhan? Wala eh. No. Ligo ba? Yun ang totoong credential. Ay alino, yun nung may binagong buhay. Kayo yung buhay. Ayan. Hindi yung sulat. Kaya sabi niya doon sa 2, kayo ay ang aming sulat. Hindi ho doon sa Certificate of Ordination. Di ba? Certificate of Ordination means that you have the credentials of ministry. Yun ba sinasabi? Na isang maliit na papel, ba? Hindi mo yun. Sabi niya, kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso at nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Liwanag yan, Ayan. 3, yan ang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. An epistle of Christ or Yahweh. The Corinthians saints were ended Paul letter of recommendation, yet he realized that he did not write the letter Yahweh did. Hindi naman niya sinasabi, ginawa ko kayong mga banala. Ang sinasabi niya, Yahweh used me to make you as a saint as you are. Ministered by us, sabi ni Pablo. Paul's letter of recommendation was written with a pen, and the pen was Paul himself. He wrote into the lives of the people he served. Ano sabi niya? Written not with ink by the Spirit of the living God or Yahweh. Ayan. Kaya yung sinasabing papel dyan was the hearts of the Corinthian saints. Ayan. 4. At ang gayo'y pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi sa kami ay sapat na sa aming sarili,
upang isiping ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos. Yan. Tuloy natin sa ating paksa. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Ano? So, meron binabanggit na bagong tipan. Ano? So, the idea of a new covenant was prophesied in the Old Testament. Iyon yung nakalagay doon sa 31:31 ng Jeremias. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. And then doon sa Lucas 22:19 hanggang 20, sabi niya, at siya dumampot ang tinapay at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol, ibinigay sa kanila na sinasabi, ito yung aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayun din naman ang saro at pagkatapos na makahapon na sinasabi ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos ng dahil sa inyo. Ayan. So, yung salitang covenant, diatheke, the ordinary meaning of a last will and testament. Ayan. Kumbaga, it is not negotiated settlement, but a divine decree. So, the word covenant describes an arrangement made by one party with plenary power. Pwedeng tanggapin, pwedeng i-reject, pero hindi mo po pwedeng palitan. Yan yung covenant. Ano? Para maintindihan ng marami ho. This new covenant present the terms by which we can have a relation with Yahweh. Para doon sa kanyang gagawin para sa atin. Yan. Puntahan natin. Na sa amin naman, yan, sabi ni Pablo, ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Ayun. Hindi ng titik, kundi ng espiritu sapagkat ang titik ay pumapatay. Datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. So, para makita natin, ano ba yung sinasabi doon sa Old Covenant? Kasi, ang ginawa ho dito sa sulat ni Pablo, Paul shows the superiority of the New Covenant over the Old Covenant. Ayan. So, ano yun? Yung letter, yan ho yung kautusan in its outward sense, o yung panglabas. Written on tablets of stone. So, the letter of the law came by the Old Covenant. So, yun yung titik na sinasabi ho. Yun yung lumang tipan. So, it was good in itself, but it gave us no power to serve Yahweh. And it did not change our heart. It simply told us what to do. Paul can say the letter kills. Bakit? Because the law exposing our guilt kills us before Yahweh. Ito yung ating babasahin. Sa Roma 7:5-6, dito po sa magandang ayan. 7:5-6. Noong tayo'y namubuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay naguudyok sa mga bahagi
ng ating katawan na gumagawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Yun po yun. Ngunit, malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Nakuha po ba natin, mga kapatid? 7:5 hanggang 6 ng Roma. Ang liwanag po doon. Kaya yung sinasabi doon sa 2 Korinto 3:6, marami kasi, ayan, ano ba ang sabi? Not of the literal or verbal meaning, in contradistinction of the Spirit. Ano ba yon? Yung kabaligtaran, ano ba ang sabi doon sa Roma 2:27? At ang di pagtutuli sa katutubo, kung tinutupad ng kautusan, ay hindi maghahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuway sa kautusan? Di ba? Ayun, titik at may pagtutuli na masuway sa kautusan. 29. Datapot siya Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yung sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. O yung binasa natin, datapot ngayon ay nangaligtas sa kautusan. Yamang tayo nangamatay doon sa nakatali sa atin. Ano pat naglilingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi doon sa karatihan ng sulat. 7:6, tingnan natin ako. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Kailangan po pala ang ibig sabihin, Pero hirap na hirap ang marami dyan kung paano ipaliwanag nila. Bakit? Sarili ko kasing paliwanag ang ginamit ng marami. Yung titik, pumapatay. Tama naman, di ba? (4:15) ng Roma, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit. Datapot kung saan walang kautusan, wala rin pagsalansan. At ng isang panahon ako'y nabubuhay. 7:9 ng Roma. At ng isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan. Datapot nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y ikamamatay. Diba? In the titik of the law of Moses, the effect of it was merely to produce condemnation. Ano yun? To produce a sense of guilt and danger. At hindi ito para lumikha ng pardon, relief, and joy. So yung kautusan, denounce death. Ang sinasabi ng kautusan, denounce death or kamatayan. Condemn sin in all forms. So ano ibig sabihin ito? Yung epekto nito ay to produce a sense of guilt and condemnation. Ano ba naman yung contradistinction? Yung sinasabi niya, but the Spirit giveth life. Sino ho ba yung Espiritu na nagbibigay ng buhay? 2 Corinthians 3:17. Diba 3:6 yung ating binasa? Ayan. Ngayon ang Panginoon na isang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon,
doon may kalayaan. So ano yun? The new spiritual system. Oh, sino ho ba yan? Kung sino itong Panginoon na ito yung hindi naunawaan ng marami. Na, di ba ang tinutukoy dito ay si Yahuwah. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung sa naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Pag tinignan natin ho ito sa The Scripture 2009, alam nyo kung sino ang lalabas dito? Ito, ilalagay ko doon sa ating monitor. Kung sino yung Espiritu na yun. Ayan. 2 Corinthians 3:17. Now, Yahweh is the Spirit. And where the Spirit of Yahweh is, there is freedom. Diba? Ano, wala na yung guiltiness. Bakit? Kasi nga, wala ka na doon sa kautusan. Wala ka na doon sa titik. Pumapatay po yan. Ano? Ayan, mga kapatid. Aliwa-liwanag ng binabanggit dyan ni Pablo doon sa 36. Kasi yung titik pumapatay. Sana wala ka na ron. Nasa ka na ngayon. Dapat nandun ka na sa Espiritu. Bakit? Yan yung nagbibigay na ng buhay. Kung hanggang ngayon, naroon ka pa rin doon sa titik, papatayin ka niyan. Doon sa kautusan. Ano? Dapat mawala ka ron. Dapat nasa Espiritu ka para meron kang buhay. Di ba? Aliwanag eh. Now, Yahweh is the Spirit. And where the Spirit of Yahweh is, there is freedom. Nandun yung kalayaan. Kasi nung una, ali-alitin ka. Nung titik. Inaalitin ka niya. Kaya wala kang kalayaan eh. Wala kang freedom. Bakit? Ali-alitin ka nung titik na yun. Sinasabi ni Pablo, yung titik pumapatay. Nakuha niyo po ba mga kapatid? So dapat wala ka na ron. Ang liwa-liwanag ng sinasabi ni Pablo. Kaya lang hindi talaga naiintindihan, hindi naunawa ng karamihan. Bakit? Bakit ganun? Kasi andun pa rin, nasa titik pa rin sila. Diba? Meron pa rin pala sa buhay nila yung salitang kautusan. Ano ba yun? Ano ba yung mga kautusan na yan? Diba? Pagka inisa-isa na natin yan, yung mga kautusan na yan, makikita natin ngayon yun, yung resemblance noon sa atin. O huwag ka magsisinungaling. Di ba? Huwag kang magnanakaw. Hindi ba? Aliwanag dyan yung titik pumapatay. Yung Espiritu nagbibigay ng buhay. Naandun ka pa ba? Kaya nga, binago yan, nagkaroon ng bagong tipan. Mga kapatid. Hindi ba? Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. So, nagkakaroon ng contra-distinction or yung sinasabi natin na kabaliktaran ng Old Covenant or Old Testament. Hindi ba?
Liwa-liwanag ang sinasabi ni Pablo. Ngunit kung ang pangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kalwalatian, ano pat ang anak ni Israel, hindi makatipid sa mukha ni Moises. Dahil sa kalwalatian ng kanyang mukha na ang kalwalatian ito'y lumilipas. Paanong hindi lalong magkakaroon ng kalwalatian ng pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan na may kalwalatian ay bagkus pangang higit na sagana sa kalwalatian ang pangangasiwang ukol sa katawiran. Sapagkat katotohanan ang pinalwalhati ay hindi pinalwalhati sa bagay nito nang dahil sa kalwalatiang sumasagana. Sapagkat kung lumilipas ay may kalwalatian, lalo pang nananatili ay nasa kalwalatian. Yaman ngang meron gayong pag-asa ay ginagamit namin ng buong katapangan ng pananalita. At hindi gaya ni Moises na nagtatalakbong ng kanyang muka upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsititig sa katapasan niyong lumilipas. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong din yaon ay nananatili na hindi itinataas na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat, hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, sino yun? Si Abayahawa, maalis ang talukbong. Ngunit ang Panginoon ay isang espiritu at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat, tayong lahat, sabi ni Pablo sa mga kapatid doon sa Korinto, ay walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng isang salamin sa kalwalatian ng Panginoon. Ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Maliwanag? Di ba? So, ibig sabihin, hanggat ikaw ay naandyan sa titik, sa kautusan, walang kalayaan. There is no freedom. Ibig sabihin, wala si Abayawa sa iyo. Ganon. Ganon kasimple nilarawan ng kasulatan na yung titik pumamatay. Yung kautusan. Habang nasa atin, yung kautusan niyan, nananatili yung kamatayan. Balik na. Balik na tayo kay Abayawa, mga kapatid. Niyo ba? Huwag na tayong pasakop doon sa titik, doon sa kautusan. Baka meron pa. Di ba yung ating pinag-aralan ng nakaraan? Na sinasabi ni Pablo na kung namamali o may kasalanan, ibig sabihin ng unang siglo meron na nasa loob ba? Kung ang wika kayo mga nasa espiritu, panong balikin? Hindi ba? So may mangilan-ngilan. Ayan, mga kapatid. Kasi ang kanigatan doon sa alam nga, napakabuti ni Abayawa eh. Alam niyo kung bakit? Pero mo, sa mga oras na ito, pinagkalooban pa tayo ng buhay. Hindi ba? So, daraan yung mga oras pa. Ilang oras, kinabukasan, kung loloobin niya, magpapangipangita pa tayo. Eh, paano kung tayo po ay nananatili doon sa titik? Doon sa kautusan? Ha? Walang alam yung nasa labas. Pakatandaan po ninyo. Walang alam. Yung sinasabi nila, yun daw Diyos ang hahatol sa nasa labas. Tanungin nyo, ano yung hatol ng Diyos na nasa labas? Kamatayan. Kaya napakapalad kung ikaw ay naandun sa kapulungan. Ano? Ibig sabihin naman na ikaw ay nasa kapulungan. Banal ka. Hindi ba katulad ito ng reliyon? Halimbawa,
ang pangalan ng inyong samahan o ng samahan ng relihiyon ay ADD, halimbawa, or INC, halimbawa. Ang mga miyembro niyan, habang sila inaandog sa INC, panatag ang loob nila. Nakakala nila ang kaligtasan naandun sa loob. Kahit sila gumagawa ng kasalanan. Dito, piho. Habang ikaw ay naandun sa titik, ang dulot niyan kamatayan. Habang ikaw. Sarili yun iba. Habang sila ay naandun sa loob ng kanilang simbahan, doon sa loob ng compound, sa loob ng samahan, may kaligtasan. Dito iba. Habang ikaw ay naandoon sa titik, ang dulot niyan, kamatayan. Nakuha po ba ninyo? Di ba? Yan ang hindi makita ng maraming reliyon. Akala kasi nila ganun lang kadali yung salitang kaligtasan sa kasalanan. Eh kasi sa kanila, kaligtasan sa apoy. Bakit nila makita yung kaligtasan sa kasalanan? Iba ang liwanag doon sinasabi ni Pablo doon sa 7:5 ng Roma. Tingnan nyo, ulitin ko. Para doon sa mga kapatid natin. Noong tayo'y namumuhay pa, ito ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumagawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Liwa-liwanag ko yan, mga kapatid. Tingnan ko kung magkakasya. Ayan. Sobra. Inilagay ko na lang doon sa magandang balita para mas mababaw, mas maintindihan. Ayan. Ayan babasahin ko 5. Roma, ano yan 7. 5. Ayan. Noong tayo'y namumuhay pa ayon sa ating likas na pagkatao, ang ating mga masasamang hilig na pinupukaw ng kautusan, ayun, yung letra or letter. The letter, kilit, sabi niya, ay nag-uudyok sa mga bahagi ng ating katawan na gumagawa ng mga bagay, ayan, nahahantong sa kamatayan. Letra por letra ho yan. Pagdating doon sa 6, ito, napakagandang balita Sorry. Ba't kaya ipigin naman 200 lang? Yan. Ayan yung 6. Ngunit malaya na tayo ngayon mula sa kautusan. Ayan. Dahil namatay na tayo sa kasalanang dating umaalipin sa atin. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos hindi ayon sa lumang batas na nakasulat, ayun, yung titik, kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Liwanag po
Di ba? Pero mo, hahantong sa kamatayan. Sa mga bahagi ng ating katawan na gumagawa ng mga bagay na hahantong sa kamatayan. Kundi ayon sa bagong buhay ng Espiritu. Ngayon, ang Panginoon siyang Espiritu. Di ba? Alam ng marami yan si Kristo. Alam na marami yan yung Lord. Di ba? Pagdating doon sa Scripture 2009, Yahweh is the Spirit. Now Yahweh is the Spirit. Di ba? At kung sa naroon ng Espiritu, naroon yung kalayaan. Ayan o. Ngayon ang Panginoon ay isang Espiritu at kung sa naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon may kalayaan. Kaya sabi ni Pablo, yaman ngang merong gayong pag-asa, ginagamit namin ng buong katabangan ng pananalita. 2 Corinthians 3:12. Ayan. Ano ba yung liberty? Freedom. In speaking. The power of speaking openly. Di ba? Kaya sabi ni Pablo yaman ngang merong gayong pag-asa, ginagamit namin ang buong katapangan ng panalita. Di ba napupunan? Ginagamit namin. Bakit? Kasi may Espiritu na nasa atin. Wala na tayo doon sa titik. Nasasabi natin kung ano yung dapat natin sabihin. Bakit? There is freedom. Kasi kung ikaw ay namumuhay pa doon sa titik, doon sa kautusan, masasabi mo ba itong bagay na ito? Pinakamahirap sa lahat yung nangangaral ka, tapos yung ipinangangaral mo, hindi mo naman isinasabuhay. Pinakamahirap sa lahat yan. Yung lumalakad ka sa kasinungalingan, pinakamahirap sa lahat yan. Kaya ano sabi niya doon sa bandang, kayo ang aming mga sulat. Sabi niya, kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Pwede bang sabihin mo nasa reliyon, kayo ang aming sulat? Bakit? Ipinamuhay ba nila yung nasa kasulatan? Hindi. Paano nilang masasabi ngayon na kayo? Hindi ba? Kahit pala sandamakmak yung ordination mo, na nakalagay doon, most, reverend, walang saysay, walang kabuluhan. Hindi yan. Hindi ba? Dapat yung pamumuhay ng bawat isa sa atin. Limawa, sinabi natin, nasa kapulungan tayo, dapat, pag sinabi mong nasa kapulungan ka, nasa assembly ka, dapat yung titik, wala na. Yung kautusan, wala na. Di ba? Yung gawa ng laman, wala na yan dapat. Yung nasa unang Korinto 6:9, dapat wala na yan. Kasi nasa Espiritu na namumuhay ka na ng ayon sa kalooban Di ba? At talaga yung titik, papatayan. At huwag naman sanang humantong doon sa puntong ganon. Di ba? Hindi natin pinaasa ang ating mga kapatid na katulad ng reliyon. Hanggat ikaw ay naandoon sa titik, ang tendency niyan, patayin ka niyan. Doon sa kautusan, hanggat nasa iyan, mamamatay ka. Hindi natin pinaasa. Hindi ibig sabihin na kung ikaw ay nasa kapulungan, iligtas. Kasi ang kaligtasan sa kasalanan. Paano ka maliligtas? Doon sa salitang kasalanan, samantalang yung kautusan nasa iyo pa. Di ba?
So, ibig sabihin, alam mo, mamamatay ka. Kasi naando ka pa rin sa kautusan eh. Hanggat naandun yung kautusan sa buhay ng bawat isa, kamatayan. O di ba sinasabi nga doon sa Roma 6:23? Anong kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. O, yun lamang mo. Hindi nga lang naintindihan ng marami. Pina-shortcut doon sa 6:23. Doon sa 2 Corinthians 3:6. Pareho si Pablo sa bulat niya na. Iisa yung Espiritu. Hindi po pwedeng magkaroon ng kontra. Distinction yung bawat sulat niya. Di ba? Ibig sabihin, yung sulat niya halimbawa doon sa 6:23, kukontrahin niya or babaliktarin niya doon sa Roma. Hindi. Or doon sa unang Korinto. Hindi. Di ba? Ayan. O baka ngayon lang natin naintindihan, naunawaan yung sinasabi diyan. Sa pangalawang Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Ayun. Hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Anong dahilan? Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang Espiritu nagbibigay ng buhay. Pero naintindihan ba? Naintindihan ba ng mga reliyon? Hindi. Sige lang sila sa paggawa ng kasalanan. O di ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Yung sinasabi ni Pablo, maaaring nababasa ng mga nangangaral, nagsipag-aral ng sinasabing Biblia, pero hindi naintindihan. Makabibili ka ng napakaraming libro, pero yung knowledge, yung wisdom, hindi mo ma-a-attain sa pamamagitan ng pera. Diba? Isa lang yung nagbibigay nun. Pwede kang bumili ng pagkarami-raming babasahin, libro, o ano ba mga librong pwedeng maging matalino ka sa harap ng iyong pinangangaralan. Pwede ba? Lalo't may pera ka. Pero kayang bang bilhin yung wisdom or yung knowledge? May bayawa? Hindi Yan ho, ipinagkakaloob niya ng libre. Libre yan. Di ba? Di ba sinasabi nga niya doon sa kanya, bumili ka sa akin. Paano kang bibili? Natural, may gagawin ka. Pag meron kang hangarin sa isang bagay, di ba? Ano bang ginagawa mo? Nag-iipon ka. Di ba? Para meron kang gustong gawin meron kang gustong bilhin. Nag-i-effort ka. Yun ang gusto sanang mangyari. Na bumili ka sa akin, sabi niya. Abay, dapat may effort. Hindi lamang yung ikaw ay nanonood o nakikinig. Hindi lang. Gawin mo. Kasi pwede. Pwede namang lahat. Diba? Kaya nga, ako, hindi ako nagtataka. Kung halimbawa, ganyan lang kaliit yung sinasabi natin mong views. Hindi ako nagtataka dyan. Mahirap kalaban yung laman, yung sarili. Pinakamahirap dyan. Kaya nga maliban na talagang magkaroon ka ng espiritu. Kasi yung laman, aalipinin ka niyan. Hindi niyo ba napansin? Gustong-gusto ng marami na baguhin na yung sarili nila, pero hindi nila kaya. Hindi nila magawa. Bakit? Alipin ka nung kasalanan. Yung maliwanag, yung sa Roma 7:5, dating umaalipin. Di ba? Nung mawala ka dun sa kautusan, nagkaroon ka ngayon ng kalayaan. Di ba? Wala ka nang nalalabag Nawala yung kautusan sa iyo.
Kasi habang nasa iyo yung kautusan, alipin ka ng kasalanan at ang kahahantungan mo, kamatayan. Anytime, mga kapatid. Anumang oras, walang pipiliin yan. Anumang oras. Kung magpapatuloy ka doon sa kautusan. Na mali lang ng pakikinig yung marami. Di ba? Di ba may 613 laws at Torah? Akala nila kinakailangan sundin mo lahat yun. Di ba? Dapat mawala ka doon sa kautusan na yun. Yun ang ibig sabihin doon. Halimbawa, dati ka nakikiapid, dapat mawala ka roon. Maalis ka doon sa pakikiapid na yun. Maliwanag yun. Di ba? And then pagka ikaw naalis doon sa ganung kasalanan, naando na yung kalayaan. May freedom. Di ba? Ang hirap kasi laging may binabagabag ka nung sinasabi nilang konsensya. Di ba? Ay di, maliwanag yung sinasabi niya. Na yun daw titik pumapatay. Tama. Papatayin ka talaga niya. Hanggat naandun ka. Sa 63 na buwan, ang espiritu nga bumubuhay. Yan yung magkakasuwato. Sa laman, walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, pawang espiritu at pawang buhay. 8:2 ng Roma. Sapagkat ang kautusan ng espiritu ng buhay na nakay Yahweh siya'y pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sunod-sunod doon yan, mga kapatid. Diba? Pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kaya sinasabi niya, ngayon ang Panginoon ay Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu, naroon yung kalayaan. Now, Yahweh is the Spirit. And where is Yahweh? There is freedom. Di ba? Ang sarap ng buhay pagka wala ka na dun sa kautusan. Di ba? Halimbawa, dati kang wikang magnanakaw o nawala ka dun sa pagnanakaw. Di ba wala yung guiltiness? Andun yung kalayaan na. Di ba tuwan-tuwa ka? O dati kang manginginom. Di ba? Ang dami mong bisyo. May pagsusugal ka. Di ba? Kasi iniimbog mo yung pag-aari ng iba eh. Di ba? Tataya ka sa wedding. Taya ka ng loting. Taya ka ng loto. May sinasaking ka. Di ba? Gusto mong kunin yung hindi iyo. Di ba sinabi, huwag niyong imbutin ang mga bagay na hindi inyo. Diyan nahulog ang relihiyon. Di ba? Sila ba nakaligtas sa kasalanan? Hindi. Kaya nga anytime, yung letter, kilit. Di ba? Nasa ilalim sila eh. Nung kautusan na yun. Inaalipin sila nung kasalanan. Kaya nakita nyo, hindi sila makaalis. Doon sa ginagawa nilang pang-loloko doon sa kanilang mga miyembro. Hindi sila makaalis. Alipin na sila nun eh. Di ba hanggang sa kamatayan, dala-dala nila yan. Di ba? Kaya dito makikita natin, ganun lang pala kasimple yung sinasabi. Pero yung iba, bigat na bigat.
Hindi nila maipaliwanag kung anong ibig sabihin. Sa Batista, papapaliwanagin lang yan. At sasabihin sa inyo, kinakailangan yung Sabat. Kailangan mangiling ka ng Sabado. Sabi ng mga Sabatista. Ganun ba yung sinasabi ron? Wala naman. Di ba? Yan ang kaya nga every time na tayo ay mangangaral, bakit ba lagi ang punto natin sa kabanalan? Ito, yung punto nito sa kabanalan. Mawala ka dun sa kautusan, mawala ka dun sa pagkakaalipin ng kasalanan. Di ba? So pagka nawala tayo dun sa pagkakaalipin ng kasalanan, may laya na tayo. Nakalaya na tayo dun sa kasalanan. Napakasarap kuminga. Baka yung mga kapatid natin, hindi naranasan yung paghinga na talagang wala kang iniisip, guiltiness. Di ba? Kasi anytime, mga kapatid, yung kamatayan nakaambalang. Hindi ba? Kaya yung titik pumapatay. Pero yung espiritu nagbibigay ng buhay. Doon na tayo. Doon sa bandang huli. Hindi ba? Papatayin ka ng letter. Doon tayo sa bandang huli. Para may buhay na wala hanggan. Kasi pagka doon ka na natili, di kamatayan ang kahantungan mo. Walang pagkabuhay na maguli dyan. Ang pagkabuhay na maguli, naandun sa espiritu. Wala sa laman. Ayan. Kasi nga, sinasabi nga ng Sabadista, dapat daw. Kaya ang wika, pumapatayan eh. Kasi dapat sumasamba ka ng Sabat. Nangingiling ka ng Sabat. Hindi nila alam yung spiritual sense ng salitang Sabat o rest. Pamamahinga sa kasalanan. Sila namamahinga, hindi nga pamamahinga dahil meron pa silang pagpupulong. Araw ng Sabado. Ang Sabat, rest, pamamahinga sa paggawa ng kasalanan. Kasuhato pa rin. Hindi ba? Kaya kinakailangan mawala ka doon sa kautusan na yun. Pagka ikaw nawala na doon sa kautusan na yun, makikita mo na. Yung bunga ng espiritu, mararamdaman mo na. Kaya sinasabi natin, mahirap. Masa mahirap. Pero may imposible ba kay Abayawa? Yawa? Wala. Sa tao, imposible, pero kay Abayawa, wala. Tsaka, siya yung gagawa ng lahat sa atin. Wala tayong kakayanan sa ating sarili, siya yung gagawa. Asahan lang natin siya. Asahan lang natin. Huwag tayo. Kasi kung sa ating sarili, wala tayong magagawa. Hindi nga natin mailigtas yung ating sarili sa kasalanan. Di ba? Kaya nga sinasabi natin, bakit ba yung maraming tao gusto na magbago, pero hindi nila kaya? Bakit? Kasi ang inaasahan nila yung kanilang sarili. Dapat si Abayawa, siya yung may kapangyarihan na alisin ka dun sa pagkakasala. Di ba? Kasi habang tayo nagkakasala, ang kabayaran niya, kamatayan. Miski nung una pa. Sa Genesis pa, liwa-liwa na doon. Walang pagsalang mamatay ka. Kasi nagkasala ka eh. Meron kang sinuway. Huwag kayo ang wikang kakain ng punong yan. Makakain nyo lahat. Pero, dyan sa puno ng pagkakilala, ng mabuti at masama, huwag kayong kakain. Ano yun? Hindi. Isang pangkaraniwang puno lamang. Yung sinasabi ni Abayawa ron. Sa napakarami ang wikang puno dyan, makakain lahat. Pero doon sa pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kayong kakain. Andun yung laman. Pumasok yung laman, yung Satanas. Diba?
Di same lang, si Wetsi. Nakipag-sex si Satanas. Hindi niya alam yung laman. O ayan mga kapatid, iyong titik, pumapatay. Habang ikaw ay naandoon sa titik o kautusan, papatayin ka niya. Ano? Di ba? Oh. Kaya sabi nga niya doon sa 2, kayo yung buhay. Sinasabi niya doon sa mga kapatid. Hindi doon sa papel or tinta. Hindi. Kayo yung buhay. Kayo yung nababasa. Oh. Di ba? Sige nga, di ba sinasabi nga natin, kapag nakita ka, bilang patotoo, dala-dala mo pala si Abayawa. Sarap ano? Ayun na. Nakita ko na yung aking reminder. So, ayan. 6:45 na, no? Punta ako doon sa GC, at baka mayroong mga tanong. So, maliwanag ko yung ating pinag-aralan, na yung daw titik, pumapatay. Sana ho, ipaunawa ni Abayawa. Alam ko naman, marami ang panood, nakarinig, at siguro naman, pagka ipinaunawa sa atin ni Abayawa, ito malinaw ito. Yung naging pag-aaral natin, Kaya, punta tayo doon sa sabi ni Sister Lolet kay Brad Fernando, tama bro, loobin yan bro, basta magpatuloy lang tayo, dapat talaga dibdiban tayong lahat bro, sa tulong ng ating pinakamamala si Abayawa at sa pamagitan ng ating kapatid si Bro Emmanuel na walang sawa at nagtitiis mangaral sa atin na nasa kapulungan. Nangangaral siya na may kagalakan sa tulong ng Espiritu. Napakalinaw niyang mangaral, purihin at pasalamatan ang ating pinakamamala si Abayawa, magpakailanman. Sister Lolito, nag-reply siya kay Brad Fernando. Ayun. Si Brad Ricardo, napakasarap ng nasa kapulungan, napakagaan ng pakiramdam. Ayun. Teka. Meron pala mga nauna ron. Ayun. Sabi ni Brad Fernando. Ayan. Teka ha. Tatas ko na. Si Brad Nardo Pursiga, magandang hapon na pagpapala po muli, pati po kay Brad Eman at sa mga katastasan at banal na Abayawa. Ayan. Sabi ni Sister Lolita, marami ang puso ipinasa ni Bro Nardo. Labis-labis lang daw po ang kagalakan niya. Sabi ni Brad Fernando Villara, napakagandang aral mga kapatid, sobrang tamis sa akin, nakakatindig balahibo po at nakaka-proud ang aral. At tayong lahat nakakatanggap ng kayamanang di masayod na mula kay Abayawa. Ang lalaki ng heart dito Sabi ni Sister Lolit, ako nga rin po bro, kinikilabutan din ako. Sobrang ganda ng aral, sabi ni Sister Lolit. Sabi ni Sister Christina, magandang hapon Bro Eman at sa lahat ng mga kapatiran sa kapulungan ni Abayawa. Ayan. So yun. Yun ang aking binasa kanina na ayun, Sister si Brad Carlo Catan, Brad Melchor Pasis, Ricardo Quaresma, ayan, ito yung ating mga ayun. And then Brad Wilfred Bedes, Brad Melchor Pasis, Brad Lolita Corsiga, Brad Samuel Rotoni, Sister Brad Rodel Nava, Brad Carlo Catan, Sister Cecilia Roque, Sister Maria Victoria, and then Shirley Abrera, Brad Ricardo Quaresma,
Reverisa Shirley, Emiliano Umali Jr., Sister Chris Jacker, Rosly Bandojo, Loren Paulan, Lori Calderon, Sister Vivian Mana, Brad Ramon Recto, Brad Alberto Palado, Sister Gina Macoco, Fortunato Juarez, Brandiliano, Edmundo Umali, Francis Jade Lopez, Brad Balakino, Ronaldo Mendoza from Qatar. Salamat, narinig ko na naman ang salita ni Abayawa. Purihin siya, salamat. At sabi nga pala ni Brad Balakino, good day all brethren of Assembly of Yahweh and also to you, Bro Emmanuel. Francisco Lopez, magandang hapon po sa inyo lahat. Brad Fernando Villara, we praise you, Abayawa, at magandang hapon po, Brother Emmanuel, at sa mga kapatid at sa mga viewers. Ulitin ko na lang mamaya, gabi, ang simula. Ezekiel Umali, magandang gabi po sa mga kapatiran kay Abayawa. Emiliano Umali, 3 hearts. Loren Paulan, 3 hearts. Lolita Corsiga, 3 hearts. Edmundo Umali, ayaw nilang iwan yung anino ng utusan dahil pinakikinabangan nila naayon sa aral nila. Nel Umali, magandang gabi sa mga kapatid kay Abayawa. Lolita Corsiga, tama po bro, 3 hearts. Melchor Pasis, tama po Brad, 3 thumbs up, 3 hearts. Melchor Pasis, walang hanggang pasalamat at papuri sa banal, makapangyarihan Elohim, Abayawa. Christopher Perez, purihin at pasalamatan ng ating Abayawa sa panibagong pag-aaral. Mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na po sa mga sumusubaybay. Love you all. Bro Eman, maraming salamat po sa KKK. Love you po. Love you too, bro. Christopher Perez. Fernando Bellera, 3 hearts. Ang ganda ng aral. At ito yata ang naitanong ko kahapon. Salamat, Brother Emmanuel. Walang hanggang pasasalamat, papuri sa iyo, Abayawa. Isa ako sa naliwanagan, nakatanggap ng kauluan. And then, Sister Lolita Corsiga, 3 hearts. Sobrang ganda po ng aral. 3 smiley and 3 hearts. Melchor Pasis. 3 thumbs up, 3 hearts. Edmundo Mali, maliwanag pa sa sikat ng araw sa katanghalian. Brad Juni Paharito, magandang gabi po sa banal na kapulungan ni Abayawa at sa lahat ng nating tagapakinig. Higit sa iyo, Brad Eman, sa masigasig mong pupupagal na may kabatid ang pag-ibig ni Abayawa. Lolita Corsiga, tama po bro, 3 hearts. Kalukatan, sobrang nakakasakit ang katotohanan, kaya kakaunti ang nakasusunod. Napakasakit talaga, kaya dapat talaga may pagtitiis ka para hindi ka masaktan. Maganda, nasasaktan eh. Maganda yung sinasabi nga nila tinatamaan. Ibig sabihin, tama yung kasulatan. Sebastian Juarez, mahal Abayawa, love you Brad, at sa lahat po ng kapatid, lalong-lalo na po si Abayawa, siya nawa magpakailanman. Medyo naditin po. Lolita Corsiga, 3 hearts. Mundo Mali bro, dapat sana narinig ni Bojo ang mensahe na ito. Loob binawa. Oo, kasi naka-live naman tayo sa YouTube eh. Milano Mali Jr., Sempla, sa Batista dyan bro. Christina Juarez, good PM Bro Eman, at sa lahat ng mga kapatid. Abayawa, love you all. Loren Paulan, salamat Abayawa, sana pagandang aral ng pakalino. Tago sa puso. Milano Mali Jr., malinaw pa sa batis ng makiling bro, purihin sa Abayawa. Reverisa Shelby, 3 hearts. Rodel Nava, liwanag na aral ni Abayawa. Ricardo Quaresma, 3 hearts. Melchor Pasis, Brad, paano po galing sa kulungan, paglabas po, gawa po ulit ng masama, walang silbi ang aral ng mga reliyon sa kulungan o bilanggo. Tama yan. Nilumali, 3 hearts. Lolita Corsiga, 3 hearts. Carlo Catanrol, 3 hearts. Melchor Pasis, Brad, ang layo po talaga ang aral ng mga reliyon sa kapunuan ni Abayawa. 3 hearts. Loren Paulan, 3 hearts. Lolita Corsiga, tindigan po ang balahibo. And then 3 smiley and then 3 hearts. Lolita Corsiga, 3 thumbs up. Sebastian Juarez, nalate naman po ako ng konti, nakabusog naman po. Doon sa ating mga unknown viewers, 26. Ang ating unknown viewers, 17 ang ating thumbs up. Ayan po, muli, nagpapasalamat po tayo
sa ating mga kapatiran sa GC, si Brad Carlos Casbar, Brad Nardo Corsiga, ayan, doon pa sa mga iba, andito naman kalimitan eh. And then, ayan, 17 yung ating thumbs up. At ganoon din, muli po ay patuloy nating binabati yung ating mga subscribers, hindi naman natin nakikita sila pero tayo ay bumabati sa kanila. At nawa po ay buksan ni Bayhawa ang inyo pong pagkaunawa hinggil po doon sa kasulatan. Sa ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo, tayo po ay nagpapasalamat sa bawat isa. At patuloy tayong pinagkakalooban pa ni Bayhawa ng buhay at nanatiling nagkakasama-sama pa. Maraming pong salamat sa bawat isa. Ayun. Dito sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, taos sa puso, na kayo ay nakabilang dito po sa aming pong pag-aaral munting channel. Nawa po ay, ayan, maramdaman po rin ninyo yung aming naramdaman na kasiglahan, kagalakan, pagsunod kay Bayhawa. Sapagkat doon lamang sa pagsunod natin, mawawala tayo doon sa titik o doon sa kautusan. At magkakaroon tayo ng kalayaan. Siyempre, hindi na tayo maging alipin ng kasalanan, alipin ng kautusan. Naging alipin tayo ni Bayhawa. At ang bunga niyan, buhay na walang hanggan. Bunga ng Espiritu. Ayun po. So, doon sa ating mga kapatiran, salamat. Maraming pong salamat. Bukas, kung lolobin po ni Bayhawa, ay muli tayong nabang petsa na. 26, ay Sabado na uli pala. Ang bilis ng araw, dalawa usap na naman tayo bukas kung loloobin, kung ipahintulot ni Bayhawa, So, ayan, katulad nito, Biyernes, meron tayong paksa. So, bukas. Para doon sa ating mga viewers, kayo po ay aming iniimbitahan bukas. Para sa inyo po yun, yung ating pong gagawing pag-aaral, makapagtanong. Sapagkat hindi lahat ng tao ho ay, sabi nga, nabibiyaan nitong mga bagay na ating pong napapakinggan. Isang malaking katotohanan po yun, mga kapatid. Miski nung unang siglo, hindi rin naibahagi yung naibahagi ni Yahweh nung siya nasa laman. Marami rin ang hindi nakatanggap noon. Sa panahon ni Pablo, marami rin ang hindi nakatanggap. Ikalawang siglo, pataas, ikatlo, ikaapat, ikalima, hanggang sa panahon natin. Napakaraming tao ang hindi nakatanggap noong natanggap natin na nasa kapulungan. Kaya yung ating pagpapasalamat kay Bayhawa ay gano'n na lang. Hindi ba? Kaya sabi ko yung aking natitirang sandali ng aking buhay, lalo yan para doon sa paglilingkod, pangangaral. Ayan. So, purihin si Bayhawa. Minsan pa, sumating po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Bayhawa. Uli, isang magandang gabi.